Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakita siya, nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya nakinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang gentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pinapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Good morning. Mas palakpan po natin si Apostol San Nicolas. Happy Feast Day. Alam po natin ang kahulugan ng malasakit. Pagmamalasakit. Malasakit sa kapwa. Kadalasan, ang malasakit sa kapwa ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtulong. Pagbibigay ng ayuda sa mga may sakit, sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga kapwa po natin, nangangailangan ng ating paglingap at pagtulong. Sa mga poorest of the poor, tawag po natin doon ay malasakit. Sa Kapampangan, masabal. Pero meron pang isang kahulugan ang malasakit ayon sa ating ebanghelyo. Malasakit sa taong nagkamali. Malasakit sa taong may ginawang masama na itama ang kanyang pagkakamali. Yon ay malasakit. Merong ginawang masama ang kaibigan mo. Anong ginawa mo? Nanahimik ka na lamang ba? Hindi ka isang tunay na kaibigan. Kung ikaw ay magiging tipi na lang, tahimik ka na lang, natatakot ka na i-correct siya, hayaan ko na lang, hindi ka isang tunay na kaibigan noon. Sabi sa ebanghelyo, kung nagkamali ang iyong kapwa, sana itama mo kung ano man ang kanyang nagawa. Yun po ang tunay na pagmamalasakit. Kung siriin po ang ating sarili, sa isang linggong ito, bago ka nagsimba, sigurado po kanina, ay magsisimba ako kasi hihingi ako ng tawad sa Diyos. Lahat po tayo nakakasala. Lahat po tayo ay banal na gusto ng Panginoon na patuloy tayong magpakatao at dagdagan ang ating pagpapakabanal. Banal po tayo dahil po tayo ay nabinyagan. Banal po tayo dahil po tayo ay naging alagad ng Diyos sa ating pagkabinyag. Pero ang tanong, yung pagpapakabanal mo ba ay ano bang level? Bumababa o tumataas ang level? Magpakatao tayo, suriin ang ating pagkukulang at pagkakasala, suriin kung ano ba yung kasalanan ko sa linggong ito. Kasalanan ko sa anak ko, kasalanan ko sa aking mga magulang, kasalanan sa mga nakakatanda, kasalanan sa komunidad, lalong-lalo na ang kasalanan sa Panginoon. Sino po sa inyo ang hindi nagkakasala? Lahat po tayo nagkakasala. Di po ba? Ang mga matatanda nga, pag nagkakaedad po tayo, nakakalimutan po natin kung paano ang mag-upisal.
Ang mga bata, ang itinuturo ng mga katikista, diretso ang pagkukumpisal. Kung ano yung kasalanan mo, enumerate mo. Kung nagsinungaling ka, isulat mo, nagsinungaling ka. Sabihin mo, nagsinungaling ka. Nagnakaw ka, nangupit ka, nagmura ka. Pero ang matanda, pag nagkumpisal yan, kulang po ang 30 minutos o 1 oras. Di po ba? Pag nagkumpisal, sasabihin ang kasalanan ng kapitbahay, sasabihin ang love life. No po? Ikukwento, pati na ang kanilang aso. No po? Lahat-lahat para lang matakpan ang kanyang kasalanan. Ang tunay na pangungumpisal, tandaan po natin ito. Ang tunay na pangungumpisal, diretso mo nang sabihin, aminin mo, akuin mo na ikaw ang may sala. Huwag mong i-depensa ang sarili mo. Kaya ikaw ay nagkasala dahil sa kasalanan ng iba. Huwag mo nang ikwento yun. Ang importante ay ang pag-amin. Aminin mo kung ano ang iyong nagawang pagkakasala. Ang mga bata, pag nagkumpisal, halos para-pareho lang naman ang kasalanan. One time, meron po nagkumpisal, grade 2. Sabi niya, Father, ito po yung kasalanan ko. Kasalanan ko, yan, usually, ang mga kasalanan ng mga bata, nagsisinungaling po ako, tamad po ako, nagnakaw po ako, sinaksak ako ng lapis ang kaklase ko. Hindi po ako nagpapapo kay teacher. Tamad po ako. Sunod-sunod po yan. Halos para-pareho yung kasalanan nila. One time, sabi ko, ba't yung kasalanan mo, parang kasalanan din nung nauna sa'yo. Kasi po nawala po yung papel ko. Hindi ko na po matandaan, pero pareho lang naman po ang kasalanan namin. Pero teka, Father, meron pong kulang, sabi niya. Ang kasalanan daw niyang dagdag pa ay, kasalanan ko po ay adultery. Alam mo ba ang ibig sabihin ng adultery? Sabi ko doon sa bata. Opo, adultery. Di po ba ang adultery ay ang lumalaban sa magulang? Hindi, iba yung adultery. Ang adultery po ay pakikiapid, di po ba? Pangangaliwa. Father, di po ba yung kahulugan, yung lumalaban ka sa adult? No? Sabi ko sa bata, alam mo, nung bata ako, ganyan din ang alam ko sa adultery. Kala ko iyon ang tunay ng kahulugan. Hindi yon. Hindi, sasabihin ko din sa katesismo natin, sabi ko sa bata. Maganda na po yung talagang galing sa iyo, inaamin mo. Pero teka, di ba sabi ng Diyos sa atin, kung mayroong pumunta sa iyo na isang kaibigan na kakausapin ka niya para ipabatid na ikaw ay nagkamali, welcome mo naman, tanggapin mo. Tanggapin mo siya. At dalawang kaso po kasi yon. Baka kasi, hindi ikaw ang mali, baka kasi ang kaibigan mo ang mali. Ang importante ay nakausap ka niya. Pero wag mong ipilit na alam mo naman na mali. Alam mo naman na mali ang pangloloko ng tao. Alam mo naman na mali ang pangungupit sa boss mo. Alam mo naman na mali ang pagsisinungaling. Wag mo nang ipilit pa. Ang importante, dumating ang isang taong may malasakit sa iyo para ipabatid ang mabuting balita sa iyo na Mars, pare, friend, yung mga kabataan ngayon, Beshi, Beshi, may mali sa iyong ginagawa. Ang kagandaan pa po doon, sikreto. Kayo lang dalawa, walang ibang nakakarinig. Walang ibang nakakaalam, kayo lang dalawang nag-uusap. Tandaan po natin to, pag meron po tayong gustong i-correct, itama ang isang pagkakamali, pasikreto, huwag mo namang sigawan sa madlang people. Huwag mo pong ipabatid sa kanila na ikaw ay tama, siya ay mali. Ipamalita mo sa social media. Ngayon po, kung gusto mong ipahiya ang isang tao sa social media, ang dami na pong napahiya dahil po sa mga comments sa social media. Kung kayo ay may maling ginawa, agad-agad po may picture. Lahat po kayo ay may camera. Kahit po ang nagbabakal bote, may cellphone din, may smartphone din. Kaya, mag-ingat po tayo. At huwag po nating gamitin ang social media sa pagpapahiya ng tao. Sinong gusto po sa inyo ang mapahiya, ipakarine? At sino din ang gustong namamahiya?
Ako po mismo, ayoko po yung napapakiya. At lalong-lalo na, kasi ayoko yung namamakiya. Opo? Pasikreto, yon ang sinasabi ng Diyos. Kung ang isang kaibigan ay nagkamali, pasikreto. Pare, hindi ko saguli sabihin. Kapag kwento ka ta saguli, yon ay tama. Opo? Paano kung di nakinig? Paano kung matigas ang ulo? Anong sabi po sa first reading sa responsorial psalm? Sabi niya, Panginoon, iyong dinggin, wag niyo siyang salungatin. Pero sa Kapampangan, mas maganda. Nung ngeni damdaman niyo ikakong siwala, iyo sa sisyas ring pusuyo. Harden not your hearts. Kung hindi siya nakinig, kung matigas ang kanyang puso, matigas pa din ang kanyang ulo, ay isama mo yung ibang best friend nyo. Isama mo yung ibang kaibigan para malaman niya na hindi talaga tama. Na kayo ay saksi na hindi tama ang kanyang ginagawa, masama na. Doon mo may papakita ang malasakit. Opo? Ang pagmamalasakit ay hindi po nakafocus lang sa pagbibigay ng abuloy, donasyon, ayuda sa mga maghirap. Ang malasakit ay kapwa to kapwa. Opo? Kapwa sa iyong neighbor, sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan, sa iyong kapitbahay, sa mga kaklase mo. Opo? Yan ang kahulugan ng malasakit sa kapwa. Itama ang pagkakamali. Paano, Father, pag hindi pa rin nakinig sa amin? Idulog mo sa simbahan. Idulog mo sa simbahan. Isimba mo, iayain mong magsimba, lalong-lalo na, ipagdasal mo siya. Ipagdasal mo. Huwag mo naman siyang itakwil dahil sa isang pagkakamali. Baka kasi hindi pa siya ready, hindi pa siya handa. May proseso po iyan. Sino ba ang hindi nagkakamali? Lahat po tayo nagkakamali. So ano po ang challenge sa atin? Malasakit. Ang malasakit ay hindi nakikita sa dole-out. Hindi nakikita sa pagbibigay ayuda lang. Ang tunay na malasakit, diyan mo may papakayag ang isang tunay na kaibigan na kasadyang nakahandang lumapit sa iyo para maitama kung ano man ang pagkakamali. Lalong lumalalim ang iyong pagkakaibigan, lalong lumalalim ang inyong pagkakapamilya. Apo? Na kayo ay nagkakaisa hindi lang tuwing merong saya, kahit po sa lungkot, kahit po sa mali. Ang pagkakaisang sinasabi ko po doon ay ang maitama ang kanyang pagkakamali. Apo? At least among di po ako nagkulang ng paalala. Di po ba? Yan po, maganda po yun. At least di ka nagkukulang ng paalala bilang isang kaibigan. Bilang isang kapatid o kamag-anak. Ang ibig sabihin po noon, meron kang pakialam. Ng iba kasi, expression na po na nila yun, yung ala kong pakialam. Sabihin na po natin yon, ala kong pakialam. Pero ngayon, mas maganda yung meron akong pakialam. Ibig sabihin, ako bilang isang kapatid mo kay Kristo, may kinalaman ako sa iyo. Meron akong tungkulin sa iyo. Meron akong responsibilidad sa iyo. Meron akong pananagutan. Yan ang pinakamahalaga sa atin. Am I my brother's keeper? No man is an island. Lagi po nating naririnig yan. Totoo po kasi yan. Tayong lahat ay may pananagutan. Napakaganda po ng kantang yun. Awitin nga po natin. Pananagutan. 1, 2, 3. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Palagi po tayong tinitipon ng Diyos dahil po meron po tayong koneksyon sa bawat isa. Meron po tayong tungkulin. Huwag po natin kalimutan yon. Meron po tayong responsibilidad sa bawat isa. Meron po tayong pananagutan. Bawat isa po sa atin, pananagutan po natin na itama ang pagkakamali. Nang sa gayon, bilang tinipon ng Diyos, tayong lahat ay nagpapakatao, nagpapakabuti, nagpapakabanal bilang magkakapatid kay Kristo. Amen.